mga kabransis! How are you now? How are you today? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at pinagpala ng Panginoon, no? Purihin ng Diyos, purihin si Jesus, purihin ang dakilang Ama na sa langit at kailangan ay luwalhatiin natin ang Diyos na lumalang sa atin. Ngayon mga kabransis, nais ko lang pong magbigay ng isang komento, reaction patungkol po sa isang vlogger na talagang pumanaw pagkatapos siyang kumain ng yung kumain ng isang ulo ng baka, no? Kasi parang content niya, isang vlogger siya, kaya lang yung content talaga niya mukbanger siya, no? Siya po yung magmumukbang, talagang vlogger siya na yung mga content ay pagmumukbang, kainan talaga, no? Talagang todo kainan. Kaya lang sa kasamang palad, hindi naman natin inasahan talaga, no, na may mangyari sa buhay natin, kahit sino sa atin, no, kahit sino sa atin sa mundong ito, hindi po natin alam kung ano talagang mangyari kinabukasan. Kahit masigla ang buhay natin, masaya, at saka tayo po'y malakas, no, sa tingin natin tayo po'y napakalakas at parang ano po tayo, no, kanang yung yung napaka-condition talaga sa lahat ng araw. But hindi natin alam na may nakalaan na pala, no, na oras, araw na tayo po'y mawala sa mundong ito. Kaya ito po'y nangyari sa atin pong kababayan na si isang vlogger na si Dong Apatan. Pagkatapos niyang kumain talaga ng isang buong ulo ng baka, no, napakalambot tingnan at saka nakakainganyo talaga pag tingnan natin, no, yung mga mukbangers, talagang napakasarap, no, lalo na sa mga talagang kumakain talaga, no. Kaya lang, no, hindi natin inasahan na mangyari pa pala ito ng ganito na mawala pala tayo sa mundong ito. Kaya lang nakakalungkot isipin dahil iniwanan yung yung tatlong anak yata, at saka hindi naman, no, hindi naman pwedeng sabihin ng mga ibang mga kababayan natin na itong mga vlogger ay mayroong pundo, mayroong pira. Hindi talaga yung totoo, dahil marami namang YouTuber diyan, no, maraming mga vloggers na talagang talagang nakakala natin ay mayaman na dahil sumikat, tapos dami ng mga subscribers, mga views, but hindi naman yung totoo na tayo, no, mayaman na yung mga taong nagba-vlog, dahil iwan natin, no, hindi naman ang gusto natin masunod, no. Tayo po'y umabot na, no, tumaas talaga ang mga subscribers, mga views sa mga video natin na ina-upload. Ngunit kala ng iba na mayaman na, no. Hindi yung totoo, no. Kaya yan, hindi naman, isipin na lang natin na ang ating pong ginagawa sa buhay ngayon, habang may buhay po tayo, ay talagang paglilibang sa sarili natin, no. Gawin na lang natin ng libangan, no, ang mga event na inaatinan natin, event na ginagawa natin araw-araw, no. Katulad nitong pag-vlog, katulad nitong pag-video ng mga gawin na lang natin na parang libangan, na hindi na lang tayo mag-after kung ano ba talagang yumaman ba po tayo, no. Hindi na lang natin yun ina-afteran sa atin lang, na magbigay lang tayo ng saya sa iba kung may masaya ina-upload natin, no. At saka kung pwede, no, kung mayroon pa tayong pera, gawin na lang natin na mamigay sa kapwa natin. Akala sa iba namigay yung tao, kasi itong vlogger na to na si Dong Apatan, maliban na siya po nagmumukbang, may mag-request talaga sa kanya, lalo na, no, may isang video na napanood ko sa kanyang mga upload video dyan, na siya po nagbigay ng isang taong na stroke talaga, hindi na makapagtrabaho, kaya nag-request. Tapos binigyan niya ng isang sakong bigas, no. At akala natin na mayaman at marami ng pira si kabayang Dong Apatan, ngunit no, parang may siya, available talaga yata itong pera, kaya nagbigay lang siya bilang isang tulong, no. Parang gawin na lang ginagawa natin, lalo na sa mga vlogger na parang na lang ito, parang libangan, no. Iwan natin, no, baka naman ay sa huling araw
o sa darating na mga panahon ay magkatotoo yung mga sinasabi ng iba na tayo po'y bigyan, no? Bigyan ng pagpapala, bigyan ng blessing sa tulad dito sa YouTube, sa Facebook. So, yung ganito mga kabradsis, no, mayroon po tayong biblical reaction at nais ko po itong ipaalala sa ibang tao na kasi kapag ang Biblia na talaga ang banggitin natin dito, kapag ang Biblia na ibabasahin natin, talagang yun ang kalooban ng Diyos. Yun talaga ang napaka-effective na payo, no? Pag payo ng tao, no, hindi natin alam kung ano yung payo, hindi natin masabi na 100% ano yan, totoo at saka mabuti. Ngunit hindi tayo umaasa sa mga payo ng opinyon ng tao, mga karanasan ng tao, hindi tayo umaasa diyan, no? Ang tanging aasahan natin itong salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, hindi po ito talaga sabihin na walang kabuluhan. Pag ang salita ng Diyos ang babasahin natin at pakinggan natin, salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, yon ang katotohanan. At ito po yung salita ng Diyos na payo para sa lahat. Kaya ito pong babasahin ko mga kabradsis, no? Ito po yung nakasulat sa Book of Corinthians, no? Sa Bagong Tipan po ito, New Testament. Sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 23, no? Kinggan ninyo ng maigi mga kabradsis dahil ito po effective talaga ito na payo. Galing po ito sa Biblia. At alam naman natin, pag ang Biblia ang babasahin, ito po pwedeng ituring natin na salita at sa kapayo ng Diyos. Sabi po dito, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matutuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Iyon ang tandaan natin mga kabradsis, no? Dahil iniisip talaga ng tao na magawa ko, no? Sasabihin ng mga tao, magagawa ko talaga lahat. Walang anuman, walang sinumang makapagpigil sa mga desisyon ko araw-araw. Ngunit ako ang masunod. Yun ang mga karamihan mga tao ganyan, no? Walang makapagpigil sa kanilang mga desisyon. Ngunit dito po sa Biblia, ang sabi po dito, pwede naman gawin, pwede natin magawa ang lahat, no? Ng bagay, lahat ng bagay, pwede natin gawin. Ngunit tandaan natin na hindi lahat ay nararapat. Katulad ng pagkain ng marami, na parang wala nang bukas, parang wala nang kinabukasan, wala nang susunod na araw. Talagang, kinakain mo talaga na sobrang-sobra na yun eh. No, dapat lalo na sa mga mahilig kumain ng karne. No, pag kumain po tayo ng karne, pag ito po 1 kilo, mabigat na yun, no? Para sa atin pong, hindi naman ako doktor, ngunit sa pagkakaalam ko lang, no? Mabigat na yun sa atin pong estomago, no? And ito po sa natin yung galing, no? Yung ano ba yan? Yung pantog, no? At mabigat din sa atin pong pangtunaw, no? Pangtunaw. Kaya mahirapan talaga ang natin, liver natin, siyang tagasala. So delikado yun, no? Pag lalo na sa mga matataba na mga karne, may mga mga sibo foods katulad ng beef, baka, no? Pag kainin mo yung ng marami, delikado yun dahil mataas yun ang kolesterol. Tapos delikado yun sa atake sa mga puso, no? Kaya hindi naman natin pinipigilan ang sino man kumakain ng karne, lalo na mahilig talaga tayo. Lahat naman tayo, kahit nga ako mahilig talaga akong kumain. Kaya lang, alang-alang sa kalusugan, sabi ng Biblia, magawa natin lahat. Walang makapagpigil. Pwede natin lahat kung anumang desisyon natin. Ngunit isipin mo talaga kung ito po ba ay makapagpapalakas sa atin. Kung ito ba ay nararapat. Hindi lahat ng bagay na nararapat, sabi ang Biblia, no? Hindi ang lahat ng bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Kumakain tayo ng marami, tapos ito po iniisip natin na makapagpalakas mo natin to, o makapagpapatibay sa ating katawan, ngunit tayo po ay nagkamali dyan. Dahil pag sumubra na, pag marami, no, talagang hindi na yan, wala na. Hindi na yan, walang kabuluhan na yun pag sobra-sobra na. No, magiging toxic yan, no, sa sa loob natin.
no, kasi hindi na pag sobra talaga mga kabradsis, no po hindi na po ito kailangan ng katawan natin. Kaya makinig po tayo, no, sa payo ng Biblia. Ngunit may mga effective na naman ang payo, lalo na sa mga doktor, kahit sila talaga ay nag-aral, nag-study about sa atin pong kalusugan. Mas epektibo ang Biblia dahil ito po sa Panginoon. Ang Panginoon, siya naman ang may-ari sa buhay natin. At sabi naman dito sa versikulo 24 sa 24, huwag hanapin ni numan ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Yun, no? Hindi lang na sarili na natin talaga, no? Tayo po ay pag makikita, pag mapanood mo talaga itong mga mukbangers talaga, sabi ko, sana i-share naman sa iba dahil napakarami talagang So dapat sana na ibigay naman sa iyo kasi nakaka-inspire talaga na kumain, no, katulad sa kinakain ng mga mukbangers. Kaya yun na talaga, no. At saka dito mayroon pa namang isang verses ng Biblia na gusto kong ipaliwanag, gusto kong isasabihin sa inyo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12 to 13, no. Pakinggan natin na maigi mga kabradsis. Ito po, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat, no. Magkapare-pareho lang, ngunit may may iba dito. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. No, napaka-epektibo ito, no. Ito po ang payo ni Apostol Pablo. Ito po ang opinion at saka sabi ng salita ng Diyos, no. Sulat ni Apostol Pablo doon po sa iglesia sa Corinto. Sabi po ni Apostol Paul, ang lahat ng bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Hindi talaga. Ayaw talaga ng Apostol Pablo na siya po'y mapasakop sa kapangyarihan ng anuman. No, hindi siya madala, no. Katulad ditong pagkain, kasi ang topic natin talaga dito yung nangyari sa isang vlogger, no, na namatay dahil inatake. Kumbaga, yun talaga ang dahilan sa kanyang kamatayan. Kaya lang, may mga payo ang Biblia na hindi sana tayo magpasakop sa anong gusto natin na gawin. Pag ito po'y hindi na makapagbigay ng beneficial sa atin pong katawan dahil sobra, huwag tayo magpasakop, huwag natin gawin, no? Yun ang payo ng ating apostol Pablo. Dito po sa verse 13, ang mga pagkain ay sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain, ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Itong yung sabi po ni Apostol Pablo, kapwa iwawasak ng Diyos ang mga yaong ito, o iwawasak ito ng Diyos. Itong tinatawag na pagkain, lagi natin hinahanap araw-araw, ngunit kailangan natin, no, gawin natin kung ano talaga ang mabuti. Dahil pwedeng gawin natin ang lahat, but tandaan mo, isipin mo, unawain mo kung ito po ba'y ikabubuti. Yan nga ang sabi ng ating Panginoon sa sulat ng mga apostol. Lahat ng mga bagay, sabi ng Apostol Paul ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Hindi talaga lahat nararapat. Matuwid man, pwede lahat, no? Ang lahat ng bagay ay mabuti, matuwid, no? But hindi lahat ay nararapat. Kaya nga pag tayo po'y kumakain ng marami, isipin mo, unawain mo yung kalusugan mo. Nararapat bang gawin mo to? Pag gawin mo ito na sobra-sobra, mas mabuti nga pag sobra-sobra, share na lang natin sa iba. Yun nga pag makita ka na kumakain ka talaga ng maraming pagkain dahil content mo lang yun, okay naman yun, content sa sarili mo lang. Kaya lang, pag pumasok yun sa katawan mo, nararapat ba? Yun ang tandaan natin mga kabranses. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, lalo na sa mga mukbangers, no? Talagang sa mga napanood ko ng mga mukbangers dyan, ng mga kababayan, mga Pilipino, kung tingnan mo, napagkataba na ngayon, no? Dahil talaga ang ginagawang content, sumikat sila, ang daming followers sa Facebook, ang daming mga subscribers sa YouTube, ang daming mga viewers sa YouTube. Kaya lang, bilang isang warning, no, sa lahat ng mga mukbangers, vloggers, no, tandaan ninyo, nararapat ba yung ipapasok sa tiyan nyo na napakarami,
Yan mga kabransis, no? At maraming salamat sa Panginoon, maraming salamat sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos na buhay na lumalang sa atin, no? Lahat ng mga papurit, pagsamba, pagluwalhati dapat sa Panginoon lang. Lahat kung anumang ginagawa natin, ang kalulatian para lang sa Panginoong Hesus, no? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 ay, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisino man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Para sa kalulatian ng Diyos lahat. Kaya, kung anumang ginagawa natin, kumakain tayo, umiinom tayo, hindi alak ha, umiinom tayo, siyempre umiinom tayo ng tubig, juice o ano bang mga drinks yan. Para sa kalulatian ng Panginoon. Gawin natin lahat sa ikaluluwalhati ng ating Diyos Ama. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus, purihin ang ating tagapagligtas Savior sa ating pong mga buhay, ang ating Panginoong Yesus. God bless mga kabransis, pagpalain sana kayong lahat.